Mabiyayang umaga na naman sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pag-follow at pag-like ng ating mga simple videos and sharing sa experiences ngayong umaga. Ang tako naman ng ating kwento ay para bigyan halaga ang pagsumikap ng ating mga lola at lola at gayon din ang mga pinagpaguran ng ating mga magulang. Kaya tuloy po kayo at silipin natin ang Jojo's Farm, ang bahay kubo ni Mama Jory at ni Papa Ding. Guys, harvest tayo ng egg. Tara, samahan natin si Papa Ding sa pagkuha ng itlog. Eggs. Si Papa Ding ang sobrang sipag ko pang tatay dahil start na sa pagbabarko, sa pagtatanim at pag-alaga naman ng hayop ang kanyang pinagkakabalahan. Ito nga, ang lulusog ng kanyang mga alagang manok. At dahil curious ang aking mga pamangkin, pumasok din sila sa kulungan ng manok at sila na nga mismo ang naglagay ng itlog sa tray. Mukhang may future sa poultry business sa mga batang ito. Kaya abangan natin ang everything but chicken business venture nila. Yes, nakapag-harvest. Aba, may nahudi pang pipit. Sa'yo na nga siguro ito na magandang simula. Picturean muna natin. Naghahanda nga pala kami sa isang simpleng salo-salo. Si Mama Jory naman ang bahala sa kusina. Siya ang punong abala sa paghahanda ng mga pagkain. Kaya panigurado, masarap na naman ang magiging dinner namin ngayon. Dahil nilalagyan ni Mama Jory ng pagmamahal at pagkalinga ang bawat lutuin. Ang sarap, amoy pa lang. Ramdam mo na ang pagmamahal ng isang ina. Si Tatay Hene, Inay Edith, Kuya Atoy, Ate Princess, Andre ay kasama din natin sa munting salo-salo bilang pasasalamat sa biyaya ng pamilya na nagkakaisa, nagdadamayan at nagmamahalan. Nandito din ang mga nagaganda at wagwapuhan ko mga pinsan. Si Badet, si Patrick, si Ate Mean, Ate Megays, ang Muchano Mendez sa Ate May at kasama niya rin si Kuya Toto at ang buong pamilya. Dinalaw nga din pala tayo ng ating butihing mayor. Kadadating lang niya galing ng States. Naninibago pa sa init ng panahon dito sa Pilipinas. Si Tito Egay, ang bunsong lalaki sa mga magkakapatid. Puno ng tawanan, kuntahan at aral ang naging bunga ng simpleng salo-salo sa hapagkainan. Maligayang maligaya na naman si Lola Esther at Lolo Lucio sa langit habang pinagmamasa ng kanyang mga anak, ang kanyang mga apo at gayon din ang kanyang mga apo sa tuhod na sama-sama kahit sa kasimplihan ng buhay. Simpleng buhay, simpleng bahay kubo, walang kuryente at wifi, bako-bakong daan, ingay ng mga kulibling na nagsisilbing background music. Tunay na makikita din sa kasimplihan ng buhay ang lalim na ugnayan ng bawat pamilya. May mga hindi pagkakasunduan pero nangingibabaw pa rin ang paunawa at patawad. Marahil isa lang din po itong paalala para sa akin na patuloy pagsumikap, pagtyaga para sa pamilya at panatilihin ang kasimplihan ng puso. It is written in the letter of St. Paul to the Ephesians that servants are urged to work with goodwill, doing services to the Lord and not to men, always in the simplicity of the heart. Hanggang dito na lang muna.